Yes, at magandang gabi rin syempre sa ating mga televiewers. Pero correction, hello, goodbye. Dapat ang bati natin sa kanila. Ayan, ipapaliwanag mo yan kung bakit hello, goodbye. Ang kailangan nating sabihin sa kanila kakasimula pa lang ng ating newscast. Eto, hello, goodbye kasi last evening na natin ito, kaya goodbye. Dahil sa Lunes, maghe-hello po ang pinakabago at pinakamakabagong pagbibigay ng balita sa Pilipinas News. Pambansang balitaan para sa progresibong Pilipino. Eto na ang babago sa itsura at tunog ng evening newscast at meron tayo dito para po sa lahat. Para sa mga yuppies, para sa mga techies, mga estudyante, may ipin at wala, kumbaga, partner. Pati mga puppies, pwede. Yuppies and puppies? Oo, tayo-tayo pa rin po magsasama nila Jovi at ito yung huling arangkada ng Aksyon Journalismo Headlines. Ngayong gabi, Chief Justice Renato Corona, hinamon ng Malacanang na ilabas ang psychological records ni Pangulong Aquino. Teacher, tinadtad ng saksak ng 60 beses, patay. Lalaking gustong tumigil magyosi, wasak ka mga ngipin matapos sumabog ang hinihit-hit na electronic cigarette. Sunod-sunod na aksidente sa Star Toll, pinaiimbestigahan ng Toll Regulatory Board. Paghingi ng toll hike, mapupurnada. Retrieval operation sa nalindol na lugar sa Negros Oriental, itinigil na. Memorial Park, itinayo sa gumuhong lugar. Argentine boxer na nangagat sa bagong Pinoy champion, nagbanta sa referee at naging mitsa ng riot habang buhay na ban sa IBF boxing. Naawa lang ako sa kanya dahil sa nangyari. Baka yun lang ang panginabuhi niya sa boxing. 3 taon matapos ang Bugbugan Blues, Chris Brown spotted sa birthday ng ex na si Rihanna. Mag-ex, magka-holding hands pa raw. The Bodyguard leading man Kevin Costner dadalo sa libing ni Whitney Houston. Seguridad sa memorial service ng pop diva, todo higpit. Libing, live streaming sa internet. At sa showbiz, Rufa May Quinto, panibagong babaeng sinasangkot sa hiwalayang Vicky Bello at Hayden Co. Saan? Yun nga, oo, linaw. Hindi naman totoo yun. At Lensation, todo arangkada. Gupit ni Jeremy Lin, uniforme, pati shares ng Madison Square Garden tumaas. Legend Shaquille O'Neal, fan na raw. Manny Pacquiao at Lin magtatagpo sa New York. Nakakayanig ang hamon ni Chief Justice Corona kay Pangulong Aquino. Hindi lang kasi SALN at hindi lang bank accounts ang ipinapalabas niya kay Pinoy, kundi pati ang mga psychological records ng Pangulo. Marlene Alcaide, ikwento mo. Hindi siyang nililihim ang kanyang mga accounts tulad ng mga dollar accounts. Kung baga sa boxing, bugbog sarado si Chief Justice Renato Corona sa sunod-sunod na banat ni Pangulong Noynoy Aquino kahapon. Ginoong Corona, ang sinumpaan mong salaysay ay hindi tugma sa natuklas na pag-aari mo. Ngayon, matapang na bumwelta ang punong maestrado. Ang hamon niya kay Pinoy, ilabas ang SALN, bank accounts, pati na ang psychological records nito. Katwiran ni Corona, may obligasyon daw ang Pangulo na ipakita sa taong bayan na maayos ang pag-iisip ng namumuno. Nanawagan rin si Corona na huwag impluwensyahan, huwag pakialaman at huwag nang pangunahan ng Pangulo ang impeachment trial. Pero para sa Malacanang, gusto lang ni Corona na ilihis ang usapan. Sabi pa ng tagapagsalita ng Malacanang na si Abigail Valte, imbis daw na mang-insulto ang punong maestrado, dapat daw ay sagutin na lang ni Corona kung saan galing ang milyong-milyong perang diniposito niya sa bangko. Wala naman ho ng panahon si Pangulong Aquino para sumagot pa ng mga aligasyon na ganito. Nalumabas na ho lahat yan ng kampanya, lagi hong binabato sa amin yan at paulit-ulit po naming sinasagot. Sana po doon po sa loob ng impeachment court niya pinagtatanggol ang kanyang sarili at hindi po si Pangulong Aquino yung kanyang inaatake. Banat naman ni Corona, kaya niyang ipaliwanag ang kanyang SALN sa tamang panahon. Kung natatagalan naman daw ang Pangulo sa takbo ng pagdinig, hindi na raw niya problema ito. Marlene Alcaide, News 5.
Tiyak na tatatak sa kasaysayan ng politika at hudikatura ng bansa ang desisyon ng korte na pagbawalang humarap sa impeachment trial ang mga maestrado at empleyado ng korte. Narito ang report. Sa isa sa may tuturing na pambihirang pagkakataon, unanimous ang naging desisyon ng Korte Suprema sa resolusyong nagbabawal sa mga maestrado at empleyado ng Korte Suprema na humarap sa impeachment trial. Iginit ng Korte Suprema sa 28 pahinang resolusyon, dapat mapangalagaan ang karapatan ng mga maestrado at iba pang court employees sa mga kumpidensyal na impormasyon na kaakibat ng kanilang trabaho. Ayon rin sa resolusyon, kasama sa mga dokumentong hindi pwedeng ilabas ay ang resulta ng pagraraffle ng kaso, court deliberations, memo at records sa mga kasong naghihintay ng desisyon. Ang pwede lang daw ibigay ng SC ang mga certified true copies ng desisyon, resolusyon at order na na-issue ng korte. Nauna nang tinanggihan ng Senate Impeachment Court ang hiling na prosecution na ipatawag sina Associate Justices Lourdes Sereno, Presbitero Velasco, Martin Villarama at Bienvenido Reyes, kaugnay sa mga kasong hinahawakan ng SC gaya ng PAL labor case. Sinabi rin sa desisyon, kailangan mamayani ang pagkakahiwalay at pagkakapantay-pantay ng ehekutibo, lehislatura at hudikatura. Nilinaw rin ng SC, hindi nilabas ang desisyon dahil nililitis ang punong maestrado, kundi para malinawan kung dapat bang pagbigyan ng mga supina ng impeachment court base sa idinidikta ng konstitusyon. Nag-inhibit si Corona sa nasabing desisyon. Pinag-iisipan na ng defense team ni Chief Justice Renato Corona na kasuhan si Quezon City Representative Bolet Banal at ang iba pang nagtangkang sumilip sa bank accounts ng punong maestrado. Maricel Halili, ikwento mo. Sa impeachment hearing kahapon, inamin ni Banal na nakipagkita siya kay Katipunan PS Bank Manager Annabel Chongson noong January 31, 2012. Dahil sa revelasyon ni Banal, pinag-aaralan ng kapwa ni Chief Justice Renato Corona na kasuhan ito at iba pang may hawak ng umano'y peking dokumento. Kabilang na dito sina Lead Prosecutor Neil Tupas at Representative Reynaldo Umali. Huwag natin pangunahan, pero suriin natin. Dahil madali namang maggawa ng kwento, pero mahirap pagpatunay. Yan ang nahihirapan sila ngayon. Sapagkat gumawa sila ng kwento labang kay Chief Justice Corona, hirap silang patunayan. Paglabag daw kasi ito sa bank secrecy law, kaya pwede silang ikulong ng 1 hanggang 5 taon. Pero ang prosekusyon, nanindigang wala silang alam sa pakikipag-usap ni Banal sa branch manager ng PS Bank. Giit nila, si Corona ang may tinatago. Malakas na ho yung nailatag naming ebidensya, particular na dito sa Article 2. Kaya nga merong ilang mga komentarista na nagsasabi na tumigil na nga kayo. Wala naman daw nakikitang masama ang palasyo sa ginawang pagtulong ni Banal. Maricel Halili, News 5. Sa ibang balita naman, nalalagay sa delikado ang hinihinging toll hike ng Star Tollways. At ang dahilan, ang sunod-sunod na aksidente dito. Cristina Lazo, ikwento mo. Kahit lumalabas sa inisyal na investigasyon na self-accident o ang driver mismo ng pickup ang sumalpok sa likuran ng truck na ito kahapon na ikinamatay ng 3 tao, hinihingan pa rin ng Toll Regulatory Board o TRB ang pamunuan ng Star Tollways ng opisyal na paliwanag kung paano nangyari ang trahedya. Series po ng mga warnings yan at mga sulat na dapat po nila sundan. At kung wala pa po silang ginagawa after a period of time, then siyempre po palala ng palala ang aming sanctions. Hindi lang kasi itong unang pagkakataon na nagkaroon ng madugong aksidente sa tollway. Noong nakaraang taon, 7 miyembro ng pamilya Festijo kabilang ang 3 bata ang patay nang sumalpok ang kanilang jeep sa isang bus at kotse. Kaya sinisilip ng TRB kung may pagkukulang sa parte ng Star Tollway kaya dumadalas ang aksidente. Bago pa naman kasi ang aksidente kahapon, inirekomenda na ng board na maglagay ng dagdag na traffic enforcers at signages sa highway. Pwede pa nila dagdagan ng ibang safety devices nila, no? Lalong-lalo na sa mga approaches ng tulay. At kapag lumabas na nagkulang ang pamunuan para sa kaligtasan ng mga biyahero, malamang daw ay mapurnada ang 6 to 7% toll hike na hinihingi ng Star Tollway sa TRB. Cristina Lazo, News 5. Sa ating pong huling journalismo question, tinanong natin ng mga citizen journalist kung paano mababawasan ang mga aksidente sa Star Tollway. Ano ba sabi ni Rods Masapat? Dapat gayahin nila sa Malaysia kung saan doon ka lang sa linya mo at sinusunod ang speed limit. Suggestion naman ni Yubelin de la Cruz, dagdagan ng mga sign lalo na sa mga accident-prone areas ng tollway.
At ito naman po ang hilit ni Maramil Tulyao. Kailangan lang ng kaunting ingat. Wala namang kasalanan ng highway. Ang kasalanan ay nasa taong walang pakundangang mag-drive na akala mo ay hari ng kalsada. Susunod, paghit-hit ng e-cigarettes. Delikado rin nga ba? Lalaki nakabulagta sa kalsada at may sugat sa ulo, sinaklolohan ng Rescue 5. At pag-inom ng vodka, nakakapag-improve raw ng creativity. Abangan sa pagbabalik ng aksyon. Journalismo.